Marcos, si BBM, gusto niyang i-placate o pakalmahin ang galit ng sambayan ng Pilipino at muli niya siguro makuha ang tiwala pero hindi na po babalik eh. Siguro mapabawas na lang yung galit ko sa kanila at sa administrasyon niya. Hayaan niya kung saan ang gulong ng investigation. Ano? May nagsasabi kanina bago tayo mag-live, may pahayag daw po yung dating speaker na siya ay willing mag-cooperate, na babanggitin niya lahat at tinatanong yung state witness. Sa akin pong pananaw, hindi po maaaring maging state witness sapagkat yun din po naman ang nakalagay sa batas. Yung most guilty ay hindi po maaaring maging state witness. Sino ituturo niya? Si Saldico. Si Saldico, kanina lang din po, para alam din ho ninyo, meron pong bidding yata o nai-award na yung programa dyan sa Bureau of Immigration. Kahapon yata ay nai-award na yung programa ng Bureau of Immigration para po sa e-gates. Yung e-gates, yung mga nakakabiyahe po sa ibang bansa, nais po nilang ipatupad yung programang yon. Ang halaga po ay 4 billion pesos. 4 billion pesos. 4 billion pesos para sa e-gates. Yung e-gates pong yan, dati-rati, nung bago po ito na-aprobahan, kasama po dyan ang NAIA, Terminal 1, 2, 3, 4. Dahil po ito ay nasa agreement with the group of private businessman Ramon Ang, si RSA, tanggal na po yung Terminal 1, 2, 3, and 4. Mga taga-immigration, tanggal na po yung saklaw ng 4 billion program ng e-gates sa Terminal 1, 2, 3, and 4. Bakit? Private po kasi nangangalaga ngayon eh. So yung consortium na po ni Ginoong Ramon ang maglalagay ng electronic gates. Matitira na lamang po yung regional airports na merong international passengers. Tanggalin po nyo yung Terminal 1, 2, 3, and 4. Sobra-sobra po yung 4 billion pesos pa rin na pondo para sa e-gates. E-gates po yan. Ilang regional airports lamang ang merong international flights or passengers, outbound and inbound, para mangailangan ng electronic gates. Pansinin po nyo yan. Pero nabawas yung malalaki, yung Terminal 1, 2, 3, and 4, hindi po nabawasan yung budget, 4 billion pa rin. At base po doon sa ating mga informante sa loob, tila interesado ang sa pondong 4 billion at sa proyektong ito, ang mga personalidad na close o identified. Kanino? Kay Saldico na naman. Imagine ninyo, umalis na ng bansa, umiskierda na, umiskapo na, tumakbo na, tumakas na, pero tuloy ang ligaya pagdating sa Bureau of Immigration project ng e-gates. Ito ho yung dapat nating nalalaman na habang tayo nakafocus sa anomalya sa flood control funds, tayo nakafocus sa mga wala naman flood control projects o yung flood mitigation projects na ibinida ni BBM nung kanyang 2024 SONA na 5,500, wala naman pala, patuloy po ang tinakalakal po 4 billion sa e-gates. Yung mga taga-immigration, alam po nyo ito. Naintindihan po namin kayo, hindi kayo pwedeng basta na lang magsalita dahil nanganganib kayo sa inyong trabaho. Pero dapat ito nalalaman ng mamamayang Pilipino dahil, again, taxpayers' money po ito. Tinanggal mo na yung Terminal 1, 2, 3, and 4 doon sa coverage ng e-gates. 4 billion pa rin yung project na i-implement ninyo. Ilan lang bang regional airports ang merong international flights para mangailangan ng 4 billion pesos? Ano ho? So ito ang dapat tutukan din natin ito. Tutukan natin ang mga usaping panlipunan na mahalaga po sa atin. Dapat i-cancel na ang passport ni Saldico. Alam naman ho natin ang dahilan kung bakit, hindi ba? And I think, this is just my personal take. Tingin ko kahit i-cancel yung passport ng Saldico, hindi na ho niya mararamdaman yun. By now, hindi po aalis ng Pilipinas yan. Kung walang another passport na hawak yan, maaring hindi Philippine passport, it will take a while, maybe hindi na natin nga mapatunayan na meron siyang hawak na ibang passport, ano? Pero kahit kansilahin po nila yung Philippine passport, hindi na po niya mararamdaman yun. Hindi na po niya mararamdaman yun. Malamang may secondary, baka third, fourth passports pa kung hawak yan. So hindi na mahalaga kung i-cancel. Tama naman, siguro pakitang tao, i-cancela nila, pero kahit po pakitang tao, ayaw nga ho nila eh. Talagang ganun nakasaklap yung inabot ng ating bansa. No? So nasa tarangkahan na po ito ng Malacanang. Dapat ipagpatuloy yung gagawing pagdinig. Hindi po dapat matigil ang Blue Ribbon. Yung nagsasabing
handa siyang isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa budget process. Wala po yung kanino mo isisiwalat sa ICI, patawag yan sa Blue Ribbon. Yes, yung dating speaker si Martin Romualdez, ipatawag ninyo sa Blue Ribbon, kasabay nino. Ulitin ko ipatawag si Martin Romualdez sa Blue Ribbon, kasabay ni Master Sergeant Orly Guseta, ni Ponyong Gabunada, si Governor Edwin Kuya Gubahib, yung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay. Ipatawag po lahat ito. Ipatawag din yung Nurala Mayor Clemente Fedoc na matapang pong naglahad ng kanyang nalalaman. Binanggit po niya DBM, binanggit po niya ang Office of the Executive Secretary, binanggit po niya ang DPWH, binanggit niya ang Speaker of the House. So ipatawag po yan, hayaan natin silang magharap-harap. At muli, yung isa ko pang panukala, patawag po yung contingent ng the officers and men of the Philippine Coast Guard, yung 10, the officers and men of the Special Action Force, yung 10, yung officers and men ng PSPG, yung 6, na nagbigay security na malamang pinagbuhat din o pinagbantay ng mali-malitang pera na inutos ni Saldico na dalhin sa kanyang pamamahay at pagkatapos ay i-deliver doon sa iba't ibang address ni Martin Romualdez, pati yung bahay dyan sa tapat ng Malacanang, yung Aguado. So dapat po iyan ipatawag, ituloy yung ginagawang Senate Blue Ribbon dahil nasa tarangkahan na po tayo ng Malacanang. At anything less than yung talagang paghahanap ng katotohanan, talaga pong tuloy-tuloy tayong binubudol. Kaya po mahalaga na magpahayag po tayo, yung usapin pong ito ay hindi lamang para sa ating kinabukasan, hindi lamang po para sa hinaharap. Ayoko naman pong magmukhang hopeless na yung aking sasabihin, subalit usapang tapatan lamang. Wala po tayong pinag-uusapang kinabukasan kung hindi natin makukumpuni, kung hindi natin maayos, kung hindi natin may tutuwid ang kasalukuyan. At yapusin po natin ang kasalukuyan para po umusad tayo patungo doon sa usaping kinabukasan. Ang kinakaharap po natin ay higanteng korupsyon. Kurakutan, big time, napakalawak, napakalaki. Kailangan po natin kumprontahin ito sama-sama bilang Pilipino, bilang isang lahi, bilang isang bansa, Republika ng Pilipinas. Because again, we cannot even talk about our aspirations for tomorrow if we are not willing to address the issues that are confronting us today, which is, ano po yan? Massive corruption and looting of public funds. Di na po biro itaprubahan ng mababang kapulangan yung panukalang budget para po sa taong 2026. Ayaw po ilathala yung mga bumoto na pabor na ipagpatuloy yung unprogrammed funds. Unfair po sa atin, hindi ba? Sinasabi nung bagong pamunuan sa Kongreso na sila daw po yung magiging transparent. Kung magiging transparent, ilabas din dapat sa Blue Ribbon. Yung regional director ng Region 1 ng DPWH, ipatawag din yung mga kontratista na nakatanggap ng malalaking project. Pangalanan po natin uli yung Megapolitan Builders and Construction Supply, yung Alpha and Omega Construction and Development Corporation, yung St. Timothy Construction Corporation, at yung St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Ipatawag po dapat yan at upang sila ipagpaliwanagin. Hindi pa po natin sinasabing panagutin. Pagpaliwanagin, paanong nakakuha ka ng ganitong kalalaking proyekto paulit-ulit at halos pareho po yung presyo ng iba kagaya po nitong St. Matthew General Contractor and Development Corporation. March 15, 2023. Iba-ibang lugar po ito Iba-iba pong lugar ito. Isa halaga 48,249,996.51. Ibig sabihin, parehong-pareho haba. Parehong-pareho yung terrain. Magkabila po yan, right and left bank. So ibig mong sabihin, kung rolling yung isa, rolling din yung isa. Kung ano yung, kung gaano ka-incline yung isa, ganun din yung sukat ng pagiging inclined yung isa. So dapat po ito panagutin. Yung regional director ng DPWH Region 1. Patuloy po dapat yung Blue Ribbon. Ulitin ko, nasa tarangkahan na po. Nasa tarangkahan na ng Malacanang itong issue ng korupsyon. Hindi po ito magiging totoo kung hindi ipinatatawag yung USEC Tri-Give Olaybar na kumaladkad sa tanggapan ng Executive Secretary na ginamit ang kanyang posisyon bilang USEC ng DepEd
At ang sinasabi, meron siyang authority mula sa Malacanang. Ipatawag yan, tanungin, ano ang relasyon mo, bakit napakalakas mo sa DBM? Kung magkano yung hinirit mong pondo, 2.85 billion, ay siya namang agad-agad na naaprubahan at agad-agad din na-release. Yung Special Allotment Release Order, ipatawag din yung DBM Secretary Nina Pangandaman. Bakit? Hindi po biro ang trabaho at mandato ng DBM. Ang DBM po is the primary agency that formulates and implements. Malinaw po yan. Yan po ang primary mandate ng DBM. The agency whose primary mandate is to formulate and implement the national budget to achieve the development goals. Mabigat po yun eh. Hindi po biro-biro yung pagiging kalihim ka ng DBM. Panagutin din sila, bakit yung GAA ng 2025 ay higit na mas malaki doon sa NEP, yung National Expenditure Program na ipinanukala ng tanggapan ng Pangulo, yung tanggapan ni BBM. Kaya nga po, meron pong kaso, hindi ba ipinakita ko sa inyo sa aking pahina, nag-issue po yung Korte Suprema. Sana ay magtuloy-tuloy po ito. Ito naman po yung kasong isinampa ng FPJPM, yung Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated. Sa pamumuno po ito ni Ginoong Joseph Cadsawan. Nagdemanda sila dahil nga kini-question nila yung constitutionality nung paggamit ng special accounts in the general fund at yung DPWH Special Road Fund. Bakit kanyo? Yung special account in the general fund, umangat po ito, lumobo po ito, bumukol po ito ng 12.755 billion. Mula po sa NEP, paglabas po sa GAA, lumobo po ito ng 12.755 billion. Yung DPWH Special Road Fund naman, mula po sa NEP, lumobo din po ito. May upward increase po ito ng 17.992 billion sa GAA. Hindi rin ba alam ito ni BBM? Hindi rin ba ito alam ni Pangandaman? Kung hindi ito alam ni Pangandaman, dapat ka nang paalisin ni BBM sapagkat hindi mo nagagabayan ng tama yung Pangulo mo. Not unless sasabihin ni DBM Secretary, alam ito ni BBM at approve din sa kanya. Yung upward increase or adjustment ng SAGF, yung Special Accounts in the General Fund, at yung DPWH Special Road Fund. Nabanggit din kanina, nakita ko yung doon po sa Net25, na may video clip po sila, tinalakay din po nila doon. Ito, importante ho ito. Yung 15 billion TCAS project of AFP, Armed Forces of the Philippines, 15 billion pesos, tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion from 2023 to 2025. Marami po doon ay hindi natapos. Doon sa ipinakitang video ng Net25, maraming salamat sa Net25, ipinakita doon yung isang multipurpose building, hindi tapos. Pero pagdating sa dokumento, implemented, completed ang proyekto. Pati ba naman ang AFP, hindi ninyo linubayan? 15 billion ito. 15 billion, yung 15 billion TCAS project sa AFP. Yung tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ganun po katalamak na ang korupsyon, ang kurakutan sa kasalukuyang administrasyon. Wala na pong pinatatawad ito. Kaya siguro, again, if I may suggest, being a Filipino, dahil confronted po tayo ng issue ng korupsyon at kurakutan, kung meron pong project para sa kampo ng mga military, sa kampo ng mga PNP, yung Pulis ng Pilipinas, Pulis ng Pilipino, yung AFP, yung Armed Forces of the People, mas mainam po na ang mag-implement na lamang niyan, yung Engineering Brigade o Engineering Battalion ng AFP, kung meron man ang PNP, lagyan na rin. Kung wala man, meron naman po silang agreement niyan . Pwede din ang AFP ang mag-implement para makasiguro tayo na wala pong sayang na pondo. Wasak na po yung ating mga institusyon . Yung ating pong mga kasundaluhan, wag na nating pakialaman yan. Yung programang dapat pakikinabangan ng ating mga sundalo, ulitin ko tulog po tayong lahat, gising yung sundalo, gising yung pulis. Bakit? Nagbabantay ng ating seguridad. Nagbabantay ng ating soberanya. Hindi ba? Nagmamasid sa ating lipunan. Tapos itong 15 billion TCAS of AFP, yung project po ng tawag ay TCAS or Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad. 15 billion. Marami po dyan
merong nakatayo, hindi po magamit. Marami po dyan, hindi completed pero fully implemented pagdating sa dokumento. Wag naman pati yung ating mga kasandulahan at ating mga kapulisan sasalaulain pagdating sa mga proyekto. Di ba? So ganito po kalala at katalamak ang ating gobyerno ngayon. No? At basahin ko lang po yung mga ibang kasama po natin. Nelia Pantonilla Nomura. Wala namang pakialam si BBM. Maaaring pong walang pakialam si BBM, pero hindi po ibig sabihin wala na rin tayong pakialam. Sapagkat bansa po natin ito eh. Again, we will always rely on the Constitution, Article 2, Section 1, hindi ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you. At hindi pwedeng, hindi ka na rin makikialam kung walang pakialam ang kasalukuyang Pangulo. Kaya lahat ito, ang dami nagsasabi, Marcos resign. Si Lito Salvador. Pwede kayang social media gumawa ng sariling investigation? Maganda po yun, subalit wala po tayong access sa public records dahil nga po salat ang karapatan natin mag-access ng information sa kasalukuyang administrasyon. Marami po salamat sa lahat na nakasubaybay. Si Maria Criselda Danao, sobrang nakakaya na po ang corruption dito sa bansa natin. Buong mundo nakatingin sa atin, nakakaya po talaga pero mas nakakaya kung mananahimik lamang po tayo at wala po tayong gagawin sapagkat yung pagiging tahimik o yung silence, ika nga po sa English, pagiging complicit o pagiging kasabwat. So in our own little way, in our community, again, in your family, pag-usapan ninyo itong mga mahalagang usaping panlipunan. Hindi po ito sa confines lamang ng mga nataong gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, kontraktor sa gobyerno, politiko, kung ano man. Hindi po. Ito po yung usaping panlipunan na dapat bawat Pilipino ay mayroong karapatang magpahayag.